So, yun na nga no, mga pre, no? Nag-part 2 pa tayo, no? So, sunod natin yung ER, no? ER, emergency. Parang, yun na yung pinaka, ano, ng isip mo. Yun ang tatakbuhan mo. Yun ang tumatakbo sa isip mo na kapag may umatake sa akin, pag may panic attack ako, ER ang dediretso ko. Yun. Minsan, nagiging mali rin natin yun, eh. Para yun, dun sa mga medyo mayayaman, no? May pera. Talagang halos hindi pa, wala pa silang kaalaman sa ano. Every time na makakaramdam sila is hospital kagad, ER kagad, no. Doon maganda naman 'yun, magandang ano 'yun kasi doon mo mapoprove na hindi naman natuloy, hindi naman naging worse yung ano mo, no. Kumbaga yun yung nagiging pangpigil mo doon sa panic attack. Gaya ko dati, no. Gusto kong magpa-ER. Gawa na pa-ER na naging ano na ako, no, na-ER na ako noon. Tapos pag nakakaramdam ako, gusto ko ring pero gusto kong magpa-ER pero may pumipigil sa akin, eh. Isa pa yung wala akong pera. Diba wala tayong pera. Tapos medyo may kalayuan, tapos paano pag may mga laboratory kaya hinihingi, no, siyempre wala ka rin panglabas. So napipigilan ako. So, kung kayo rin, no, hindi naman tayo ganun kayayaman, no, hindi tayo gaya ng iba ng mga maangat sa buhay, no, may paano sila, no. Pero bukod to doon sa kailangan nyo magpa-doktor, yung lagi ko sinasabi, iba yon sa pang-emergency na talaga, no. Yung bang meron kang mga nararamdaman, mga sintomas na hindi mo maipaliwanag, doktor ang sasagot noon. Pero kung sa panic attack na talagang sobrang hindi ka na makahinga, talagang apektado na talaga, no? Wala na talagang ibang lulusutan, emergency talaga 'yon, no. Ayun, minsan nagiging mali rin ng iba 'yon, eh, kasi ayun na yung sabi ko nga, yun na yung pangpigil nila, or pag once na pumunta sila ng ospital, mawawala yung pakiramdam nila na 'yon. 'Yon, isa pa 'yon, no. Nagiging mali rin, no. Nagiging comfort zone na nila yung ospital, no. Talagang pag lumayo sila sa ospital, is para silang hindi na naman sila makahinga, no. So, yun. Ang mas kailangan nun is kaalaman, kapatid, no? Sa atin, gaya natin, kailangan natin ng mga maraming kaalaman, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, punuin nyo ng kaalaman patungkol sa anxiety ang isip nyo, no? Para every time, or meron mang pumasok, meron mang mga bagong pakiramdam, no? Alam nyo na yan. Ang ko dyan, palatandaan ko dyan lagi is yung tatlo, yung sa yung thoughts, feeling, behavior. Yan. Thoughts, feeling, behavior. Dito sa feelings tsaka emotion, yan. Thoughts, feeling, emotion, tsaka behavior. Yan. Pagpasok sila dyan, matik yun. Alam ko na yan. Sa ngayon kasi, parang na lang, eh. Physical. Sa physical ko is, medyo, minsan nangihina, mga ganyan. Natural lang naman yun, no? Pero sa akin kasi, hindi ko na pinapansin yan. Sa inyo, no, sa mga baguhan pa, ngayon pa lang nakakaano ng anxiety, no. Maganda malaman niyo na yung mga bagay na to para hindi na kayo na tatakot, no, kasi yan, isa pa yan, takot na yan. Kasi yan ang pinaka diyan, pinaka puno, no. Pinagmumulan yung takot niya. Na nasusundan ulit ng takot ulit. Sunod natin is tumatakbo ka palayo, no. Yung parang every time na may mararamdaman ka, magpapanik ka, is lumalayo ka, tumatakbo ka, tinatakbuhan mo, inaalisan mo, umaalis ka sa lugar na yun, gaya nung kwento ko last, no. Yung kapag inatake ako dun sa palengke, umaalis ako, tapos nawawala, di ba? So, yun ang nagiging behavior, nagiging kasanayan na. Nasasanay na tayo na gano'n na lang lagi. Kaya sabi ko sa inyo, ramdamin nyo yun, nandun kayo sa sitwasyon na yun, inaatake, may lumalabas na sintomas, doon lang kayo, huwag kayong aalis. Oo, ganun yun. Ganun mag-practice ng pagharap, pace, kapatid. Tsaka kung ano man yung lumabas sa'yo, tanggapin mo yun. Okay lang yan. Maya-maya mawawala na yan. Practice lang ng practice kasi hanggat ginagawa mo pa yung dati mong gawi, yung mga pagtakbo ng gaya niyan, pag-avoid
hindi mo siya hinaharap, wala, tatagal ka lang diyan. Kaya ito yung point ng video natin ngayon. Yung mga bagay na nakasanayan mo na, naggumiginhawa ka, oo, gumiginhawa ka, pero tumatagal. Hindi mo lang kasi siya napapansin kasi nga na parang nare-relieve ka lang eh. Nawawala lang siya dun. Pero mali yung ginagawa mo, no. Minsan, kaya nga sabi ko nung una pa lang, no, sa unang vlog is mga paniniwala, no. Naniniwala tayo sa ganun na minsan yun pa pala ang nagpapalala ng ano natin, no. Mga ayan, ng panic attack, no. So sana naiintindihan niyo yun, no, kasi may kanya-kanya tayo eh, no? Hindi natin din masisi yung iba eh, kasi nga ayun ay nakasanayan nila, no. Pero maigi alam nyo rin to, no. Kaya magtataka na lang kayo, bakit ganito, laging tagal-tagal ko ng ganito, tapos ano pa rin, no, meron pa rin, nakakaramdam pa rin ako, hindi nawawala, hindi bumababa, hindi nagbabago, mga ganun ba. Kasi nga meron kang isang bagay na ginagawa na paulit-ulit na lang, no. Yun, kailangan natin maputol yun, tsaka kailangan natin malaman yun para hindi na ano. Pero ang point talaga dyan is sa Claire Wicks talaga, no. Gamitan nyo ng method ni Claire Wicks, no. Harapin nyo, ramdamin nyo, kapatid, kung ano man yan, kahit nanginginig ka na, talagang yung uwing-uwi ka na, no. Yung mga ganyan talaga, yung dito, hindi ako komportable dito, ang pangit ng pakaramdam ko. Yun ang maganda, kapatid, sabi ko sa inyo. Mas gusto ko yun noon, pag na yung parang na ano na yung paa ko, parang gusto nang umalis, kasi nga parang na feeling ko na ano ako eh, nakukulong ako, no, parang ganun. Parang ang sarap lang ano yung balikan, no, yung parang na ano ako, na gusto ko nang umalis, lumayo, tsaka para mawala yung pakaramdam na yun. Ayun, hanggang sa sinanay ko ng sinanay, no, nandiyan ako sa labas, minsan wala na eh. Minsan may mga pasulpot-sulpot, kaya sabi ko sa inyo, seconds na lang sa akin yan eh. Lumalabas man siya, wala na, bigla nang mawawala. Parang trigger lang siya, nati-trigger. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang proseso ng paggaling is dahan-dahan yan. Hindi yan binibigla. Pag binigla mo yan, baka maano ka lang. Sabi mo, isang linggo wala, isang linggo meron, mga ganyan ba. So yan, daming sinasabi. Kaya tumatakbo palayo, ayaw mo nang matakot, kasi ang takot takot nagdudulot din ng takot, no. Kapag natatakot ka na, wala na, sasakupin ka na niyan. Tapos yung takot mo na yun, natatakot kang matakot, di ba? Puro takot. Hanggang sa wala. Baliwala yung mga pinapractice mo kung nagpa-practice ka, di ba? Kaya yun. Tapos yung natutunan ko yung mga breathing yan. Okay din naman yung mga breathing. Minsan automatic na nga ako nagbi-breathing, hindi ko na yung hinga lang na gano'n. Minsan pag sumisikip yung dibdib ko, automatic na yun eh. O kumbaga, once na ano na sa akin yun, sumisikip yung paghinga ko, hihinga na lang ako ng malalim nun. Yun, deep breathing. Biglang mawala. Bigla na lang ako kikilabutan ng kaunti, tapos okay na. Ganun lang din, no? Kailangan practicein nyo lagi yun, kapatid, para yung panic nyo is mabawasan hanggang sa maging okay na kayo, no? Kasi, sa una talaga, hindi talaga komportable, napakahirap. Ano ba naman yung hirap? Di naman delikado. Okay lang mahirap, di naman delikado. Okay lang yan. Pero man mamamatay dyan. Napakapangit lang talaga sa pakiramdam, pero bandang huli, hindi ginhawa ka din, no? Kaya nga sabi nga ni Claire Wicks, yung mga taong may mga anxiety, may mga depression, sila yung pinakamatatapang na tao. Dahil yung sa ibang tao, ang tapang nila is one time lang. Tapang sila ngayon. Pero yung mga may mga anxiety, depression, iba pang mga mental health, araw-araw nilang nilalabanan yan, di ba? Sabi mo nilalaban. Araw-araw nilang dala-dala yan. Na nabubuhay sila kasama yun, di ba? Nakaka-proud, no? Kaya maging proud ka rin sa sarili mo, no?
ang katawan mo, pinoprotektahan ka. Yan ang silbi ng anxiety para sa'yo, no? Kung di nyo maintindihan, no? Meron akong vlog dyan about anxiety, yung recovery means yata yun. Yun, search nyo. Tingnan nyo dyan. Sunod, rescue, no? Sunod natin yung rescue. Yung bang, inaatake ka. Ngayon, nag-iisip ka na kung sinong tatawagan mo, sinong pang-emergency mong, makokontak or makakausap in case na umatake sa ibang lugar, no? Nasa ibang lugar ka. Nakahanda ka na doon. Di ba? Parang ang dating is, nakasandal ka doon na, di ba, kontakin mo yung doktor mo. Dok, ganito kasi ako, ganito, ganyan. O kaya, nanay mo, Nay, ito, napapanik ako, ito. Yun. Parang tumatatak na sa isip mo yun. Nagre-register na sa utak mo na kapag may emergency or may nararamdaman kang ganun, sila ang kokontakin mo, no? Minsan nagiging mali rin yun, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung topic natin, yung mga paniniwala ng iba, parang hindi rin gumagana sa iba yan, nagpapalala pa nga. Yun. Kaya nung nalaman ko yung mga to, oo nga, pag gano'n na lang ako, hindi rin pala yun. Kaya nga naiko-connect ko yung Clearwix doon. Lahat yun. Lahat ng mga to, no? Clearwix pa rin talaga. Yan, yan. Kumbaga, siksik na yun. Ayun na talaga, wala kang gagawin. Tatanggapin mo lang kung ano yan. Kung nararamdaman mo, no? Na-distract ako. So, yan. Yung bang lagi ka na hawak ng cellphone, no? Alam mo yun? Lagi kang merong something sa bag mo. Yung kwento ko, kung naano yung story ako, no? Minsan, pag umaalis ako, may dala akong ipikasin, meron akong white flower, meron akong Vicks, yun yung mga pang ko meron akong candy, meron pa akong asin para pag pina-atake ako, na-distract ako, mga ganyan. Mag-focus ako sa panlasa ko. Ayan, tapos meron akong shades. Nag-shades ako, no? Tapos, tawag dito. Ano ba? Sombrero. Yung mga rosaryo pa ako sa bag, no? Di ba? Nakakatawa. Pero, yun ang yun ang naka-register sa akin. Ayun ang ginagawa ko talaga noon. Dahil nga, hindi ko pa siya alam, no? Hanggang sa, na umaalis na ako, wala akong dalang kahit wala akong bag, di ba? Hanggang sa, na-practice ko yun. Nawala na, umaalis na ako, wala. Hanggang sa, yun na. Mga cellphone, susi ng motor, mga ganyan, wallet, yan. Pero yung mga gano'n na bagay, wala na. Kasi nga may takot pa ako, no? Natakot ako baka hindi ako makahinga. Kailangan ko ng inhaler, kailangan ko ng Vicks, punasan ko yung mukha ko ng Vicks para mawala natanggal ko na yun. Baga sa pagpapractice ko, hanggang sa naunawaan ko, hanggang sa naging okay na, no? Sunod, ito, isa pa to, kapag inaatake ka, ang ginagawa mo is pinagbibigyan mo, natutulog ka, humihiga ka, lumalayo ka, makaramdam ka ng kaunti, ihiga mo, mali rin yun Kailangan gumawa ka din, no? Gawin mo yung trabaho mo or gawin mo yung mga tungkulin mo sa bahay, sa buhay, di ba? Hindi yung pag nakaramdam ka, ihiga mo. Wala mangyayari, no? Hanggang sa paulit-ulit na lang, no? Tuwing may ma-atake ka, at tuwing may atake sa'yo, yun ang ginagawa mo, yun nasasanay na, no? Ayan, mali rin yun. Minsan, nung una, ganun ako konting maramdaman, hihiga ako. Tapos yan na naman, search na naman ako, yan, di ba? Minsan, maling-mali talaga yun. Kaya, baguhin nyo yun, no? At maaari, pwede naman kayong maglakad-lakad, di ba? Pero yung hihiga mo, wala. Nadi-distract talaga ako. Pasensya na kayo, no? Sunod, last na. Distraction, yan, isa pa yan, no? Maraming klase ng pang didistract, gaya nga yung sinabi ko, yung sa pang-amoy, no? Pang-amoy, minsan, meron ako yung parang bola na may tubig sa loob, ginaganyan ko yun. Pag may nakakaramdam ako ng nanginginig ako, parang feeling ko magpapanik na ako, ko na yan.
Tapos minsan, ano pa ba? Tubig, inom ako ng tubig. Parang alam niyo yung ano. Tapos minsan yung distraction na kakausap ka ng ibang tao, titingin ka ng mga five senses, okay lang yun, okay lang din yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, okay lang din naman yun. Basta lang alam nyo yun. Huwag nyong puwersahin yung sarili nyo na gawin yun. Abo, inaatake ka ngayon. Hanap ka ng 5, yung 5, 4, 3, 2, 1, sinasabi nila, no? Hanap ka ng 5 bagay. Yan. Tapos, 4 na kulay ganito. Di ba? Yung mga ganyan. O, 3 nakatatlong naaamoy mo, 2 naririnig mo, 'di ba? Okay lang 'yon. Walang problema doon. Ang problema lang is pinupuwersa mo 'yung sarili mo gawin 'yon. Hindi, mali na rin 'yon kasi 'di ba? Katagalan na ano na rin natin 'yan eh. Para lang to doon sa may mga talagang mga severe, mga panic no. Talagang madalas na silang nagpapanik. Kaya dapat matutunan natin yung kay Claire Wicks, no? Na wala kang gagawin, hayaan mo siya. Hayaan mo lang dumaloy sa yung nararamdaman mo na yun. Napakapangit talaga, no? Nakakatakot. Saka mapapaisip ka talaga na baka ito na, last na to, mamatay na talaga ako. Ito na yung huli, may stroke ako, mayroon akong tumor sa utak, yung mga ganyang laro ng isip. Pero ang talagang dyan is yung pruweba, yung talagang totoo, yung facts, yung mga patunay. Kailangan kasi natin ng patunay, kapatid. Hindi tayo pwedeng maniwala kung ano lang tumatakbo sa utak natin. Kaya dyan na nagdudulot ng ng panic sa atin, no? Panic attack yan, kaguluhan ng isip. Pero bandang huli, pag nasanay na kayo na wala kayong binibigay na something, no? Ganun na yan, matutuloy-tuloy na yan, kapatid. So yun lang, ang haba na, no? Yun. Tinuloy ko lang yung huling vlog, no? Sobrang haba. Sensya na kayo, medyo nadidistract ako, may tumatawag kasi. Kaya maraming salamat mga pre, sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana yung mga panic nyo na yan, matlampasan nyo yan hanggang sa maging matatag, maging maayos na kayo, maging okay na ang buhay nyo, no? Yung mga nararamdaman nyo yan is galing din ako dyan, no? Yung hirap na yan, galing din ako dyan. Pero katagalan, no? Sawa na siguro yung anxiety, malakas na anxiety sa akin, no? Hanggang sa humina, hanggang sa naging okay na ako. Yun lang, no? So maraming salamat mga pre. Adios.